At kaugnay sa iba't ibang safety issues, kasama na rin yung paghaharap ng mga security guard ng Dasmariñas Village sa Makati at Company Mayor Junjun Binay at ang ibang lugar na kailangan ng seguridad ngayong Kapaskuhan na makakapanayam natin si Senior Superintendent Manuel Lucban, Chief of Police ng Makati City. Magandang umaga, Senior Superintendent Lucban. Magandang umaga rin sa iyo, Javi. So, ngayong season na to, maraming mall goers, maraming shoppers, no? Medyo nakakatakot yung nakita natin sa video, no? Na may isang magnanakaw, tinarget yung sales lady, yung cellphone store sa isang prominenteng mall, no? Sa Pasay. Of course, sa labas yun ng Makati, but Makati marami rin mall, no? Isang tanong lang siguro ng mga nakapanood nito ay hindi ba naka-monitor live ang mga CCTV video at nakita ka agad na may ginagawang masama doon sa loob ng isang tindahan at naka-responde ka agad sana yung security at yung police? Sa pagkakaroon ng CCTV, hindi ito yung pangkalahatan na may integrated sila, no? Ito yung sanang gusto nating i-propose. Ang pangyayari kasi nito, ang mall owners, meron silang internal security at internal CCTV. So ito yung common area na sinasakop nila. Pero dun sa mga loob ng stalls, ito ay privately and independently na meron pang gamit lang nila. So ang nangyari dito sa pinakita na video, ito ay independent dun mismo sa CCTV ng mismong mall supervision. So hindi natin alam kung paano minomonitor ng may-ari ng tindahan. Posibleng recorded lang to, hindi ito live na pinapanood sa monitor sa isang opisina. May possibility gano'n, ano? Kaya isa rin sa mga ini-encourage natin, lalo dito nga sa Makati, ang nasana magkaroon sila ng regular na monitoring. Sa ngayon naman, sa technology, pwede ka na mag-monitor ng remote, no? Pwede mo sa cellphone na mo-monitor para kung sakasakali, hindi lang mismo dun sa area kung saan maaari kang mayroong place of business. Okay, pumunta naman tayo dito sa insidente sa Dasmariñas Village. Of course, that's within your jurisdiction. Nasa Makati po yun. Ano po yung nangyari talaga doon? So, base sa ating report na nakuha, aminin natin tayo ay nasa station noon, wala mismo sa crime scene. At doon sa ating report na nakuha, bago pa lang lumabas po ang si Mayor Junjun doon sa Dasmariñas Village, siya po ay may pauna ng nagpasabi na convoy na daraan si Mayor. Pero ito po ay hindi kaagad pinagkatiwalaan o hindi inignore, sabihin natin, ng security guard. Hanggang dumating po ang convoy, muli yung nangungunang sasakyan ay nagsabi na si Mayor Junjun na yung kasama nila, ang Mayor ng Makati. Bagaman tama yung ginawa nila, dahil meron tayong standing procedure doon, nakaagad wag maniniwala, no? Pero sapat na sana na makita nila for verification yung BIP kung sakali man. So, supposed to be ganito ang ginawang nila. Pero sa kababaan loob ni Mayor, nung nakita nilang nagkakaroon ng arguments between the security guard, siya na mismo ang kusang lumabas ng sakyan at nagpakilala na ang sinabi niya, ako si Mayor Junjun, ako ang mayor ng Makati. No, ang nakakalungkot lang dito sa party ng security guard, ang napag-alaman natin, instead na kung talagang siya ay may doubt kung si mayor siya o kung sakasakaling hindi niya nakilala, hindi niya ginawang kumuha ng guidance sa kanyang higher supervisor. At saka sa oras na yon, dapat may superior pang naka-on duty yung mga guardian. Excuse me, sir, itong pinapalabas ngayon, no, sa mga monitor ng mga manonood, nakita na nagkakasana ng baril itong mga bodyguard ni Mayor Binay. At di natin masyadong nakikita kung may provocation ng security guard. So from the point of view of an ordinary viewer, mukhang may konting pananakot itong grupo ni Mayor Binay dahil hindi nga pinadadaan. So, tama bang procedure yun? Kasi hindi naka-uniforme itong mga gwardya ni Mayor Binay. Biglang lumabas at makikita natin na naglabas siya ng baril, may long arm pa at makikita natin sa video na nagkasapa, no? As if na naghahanda siya makipagbarilan. Oo. Makikita rin sa video, no, na talagang parang pinokus lang dun sa acts ng ginawa ng escort o security escort ni Mayor. Pero ito, hindi na masyadong in-emphasize dun sa video na nababanggit mo kung bakit sila nagkasa. Kasi nga, dun sa party ng security guard, doon sila naglabas ng shotgun.
Oh, so yung security guards unang naglabas ng baril. Shotgun. At kung saan naman, nakita niyo rin si Mayor na nagtuturo, siya pa mismo ang nagsasabi sa kanyang mga security guard, na huwag lalaban. No, igalang yung mga security guard nung mga lagay. Nagtuturo siya sa kanyang mga security. Samantalang ang iniisip ng kanyang mga security ay proteksyonan ng kanyang VIP. Si Mayor ang namagitan dun sa malapit sa may gwardiya para wag payagan ng lumapit pa yung kanyang mga security. The fact na yung kanyang mga security ay nagiging tensyonado sa pangyayari. Okay. So nakikita pa rin dito ang buong kababaan loob kay Mayor in a sense na nakita niya sa lahat ng pangyayari na ganun kayang-kaya ng kanyang security dahil sila ay may 3, 4, kasama mo pa yung driver, plus yung security ni Senator Nancy, siguro maaari silang mga 8 doon. Nandun nga si Senator Nancy Binay, Opo, nasa isang sasakyan. Samantalang ang unang security guard doon ay 3. So kaya na nilang i-overpower. No? O kaya nila lang ibuli itong mga security guard makapagmatigasan. Pero namagitan si Mayor Junjun, kitang-kita na siya mismo ang nasa malapit sa security guard, pumipigil sa kanyang mga security. Siguro ang tanong din ng iba ay bakit kailangan puwersahin na makadaan doon? Hindi ba pwedeng umatras na lang yung convoy? Dahil may patakaran daw sa Dasmariñas Village na yun nga, medyo nagdi-disagree yung security agency at saka yung Dasmariñas Village Association. Sinasabi na po ng association ngayon ay wala talagang VIP treatment. Ay marami pong VIP na nakatira po doon sa loob ng Dasmariñas Village. Mga ambassador, nandun si dating Senate President Juan Ponce Enrile, etc. At sinasabi ng association ng Dasmariñas Village ay walang exception dito sa regulation, no? Salungat doon sa sinabi nga ng security agency. So, kung ganun po, ay hindi kaya parang ang lumalabas ay humihingi ng preferential treatment or favored treatment itong grupo ni Mayor Binay. So dito na sa bagay nga, tinabi nga ng security agency, sa lahat siguro ng residente ay meron silang pinagbabawal na maaring hindi pwedeng papasukin o maaring palabasin kapag oras na. Pero sinabi nga natin, lagi rin naman tayong merong exemption. Parang sa mga ordinaryong security guard na sinasabing sa motto nila na alam natin, no ID, no entry. But over and above, halimbawa dito sa Channel 7, kung ang CEO mo na ang pumapasok at ang President mo na ang pumapasok, hindi ka ba magkakaroon ng pagbibigay galang? Kaya naman naging maayos ang pagbibigay ng security. Ang scope kasi ng security at ang trabaho ng security guard, hindi natatapos po sa pagbibigay lang ng proteksyon sa lugar, pagpoproteksyon, pagbibigay ng tao. Ang scope ng security ay kasama na rin yung maiwasan magbigay ng embarrassment, lalo na sa mga sinasabi nating VVIP. At ito'y naiintindahan ng security chief ng may-ari nitong security agency na ito, na sinabi nga natin, how about kung si Presidente na ang dadaan? How about kung si Vice President na ang dadaan? More so, yung Chief Local Executive natin. So siguro sa bagay na to, kung meron man tayong rulings, dapat hindi natin sila sabihin, ganito kakitid ang utak namin, sarado-sarado. So, okay, it's a matter of courtesy and not giving an embarrassment to our VIPs ng bansa natin. So, okay, that's quite clear, sir. No? Pero maglalabas ng statement daw ngayon yung Dasmariñas Village Association commending their security guards for doing the right thing and insisting nga na wala ngang VIP treatment. Kaya ang tanong ko ngayon ay, may authority ba ang Makati Police na sabihin sa Dasmariñas Village Association na private property na sumunod nga dun sa ganong klaseng patakaran na pag may VIP, kailangan bigyan ng courtesy at padaanin doon sa restricted gate? Una ako, sabihin ko na, I myself, sinabi ko rin sa ibang interview natin, kino-comment ko ang security agency. No? Dahil sa talagang may nangyayari na merong nagkukunwari, na gumagamit ng mga pangalan, gumagamit ng mga plate number, gumagamit ng high kalidad na quality ng mga sasakyan para lang gumawa ng kanilang sindikato. Mostly, sabi nga natin, involved pa nga sa mga drugs ang gumagamit ito. Talagang sindikato. So, tama yung ginawa ng security. But the fact na nakita na nila yung tao, nagpakilala, nagpakumbaba ng buong sarili niya. Si Mayor Binay. Si Mayor Binay. Bumaba na at nagpakilala. Hindi pa rin pinadaan. Hindi pa rin padaan. Siguro mali na to. Bakit ba tayo nagkakaroon ng ganitong seguridad? To prevent yung mga intruder,
yung mga sindikato na sinasabi natin. But ikaw ba, meron kang makikitang halimbawang masama na gagawa ng masama ang iyong presidente? Ikaw ba ay may makikita pang gagawa ng masama dun sa iyong vice president? More so dito sa yung pinaka-chief local executive. Siya ba ay gagawa para ikasasama ng salita? Okay, so malinaw po, hindi siya intruder. No? But how widely do we apply this principle? Pag may VIP, kailangan padaanin sa ganun. I mean, siyempre, hindi lang naman mayor yung VIP. No? Halimbawa, vice mayor or city councilor. I mean, how do... Kasi mga nakikinig sa inyo ngayon na mga hindi natin... baka hindi mayor, pero baka... kahit barangay captain, ang tingin sa sarili ay VIP din siya. Paano naman yun? Sabihin, baka mamaya, mga kamag-anak na rin ng mga kapitan at mga local officials, ang tingin sa sarili, mga VIP. I mean, how far do we apply that principle? Kapag VIP, ay kailangan bigyan ng courtesy sa mga ganyang klaseng restricted access. So, sa ngayon, sabihin na natin itong mga important person natin, bigyan natin ng category. Etong sinasabi natin, sabihin na natin ngayon, ito yung VVIP. Ako'y dating nasa PSG. Ito ang pinaliwanag sa atin. Dati kayong Presidential Security Group. So, nagbabantay sa Pangulo mismo. Opo. Pinag-aralin natin lahat ng scope ng mga security. So, sinasabi na rito na yung taong dumaraan doon ay hindi siya si Mayor Junjun. At ganun din ang ating presidente, hindi siya si Ninoy Aquino. Siya ay presidente na nagre-representa ng buong Pilipinas. Ganon din naman sa local chief executive, hindi siya si Junjun Binay, ngunit siya ang inelect na mayor na nagre-representa ng Makati, ng buong Makati. Okay, sir. So, malinaw pag Pangulo, city mayor, okay, padaan. Halimbawa lang, sir, senator. So, sila po ay masasabing hindi na yung binibigyan natin ng level ng parang clearance. Ito yung maaring ang senator sa bagay na to act of due courtesy na lang. Mga ambassador, ganun din. Kasi may mga ambassador na nakatira doon. Opo. Ayun na lang po ay due courtesy na lang ang pwedeng nating ibigay at ang pag-intindi, lalo na't kung siya ay masasabi namang kilalang-kilala na. And the Makati Police can require Dasmariñas Village Association to follow that kind of protocol. While we don't have the authority to require them, but we can explain to them itong courtesy-yang pwede natin ibigay. Ano ang mangyayari? Sila pa rin ay nasa local governance, no? Maaari dapat na ang mismong tao nila ang bumoto rito. So hihingin na lang namin sa kanila ang pagrespeto, no? Kasi meron dahilan kung bakit doon sila dumaraan. For easy access, dahil nga maaaring yung ibang access nila ay maaaring masigit na matraffic at maaaring i-risk natin yung sarili nating binoto na tao. Oh, it can be a security issue. Okay. Sir, thank you very much for the explanation. Punta muna tayo sa pupunta rin tayo sa mall security. There's a lot of concerns about malls because of what happened in the SM North EDSA, itong pangyayari sa MOA nung kahapon yata lang or nung isang araw, no? Ano naman ang advice nyo sa mga mamimili, mga ordinary consumers o yung mga namamasyal lang sa mga mall? What should they do? Should they do something special now in the Christmas season? Dahil yun nga, mukhang tumataas yung incidents ng crime pag Christmas season. Sa parte po ng mamimili, tayo po ay nanawagan na huwag mabahala sa mga ganito. Gawin po nila ang pangangailangan nila ng pamimili. Doon sa mall, huwag matakot. Pero gusto ko pong mahigit na manawagan dito po sa mga security stakeholders ng mall. So dito po sa Makati, in-emphasize po namin ang joint security system. Kung saan po inilahad natin sino ang primary responsible sa inner security, sino ang primary responsible sa perimeter security, sino ang primary responsible sa external security. Ngayon dito na rin sa inner security, ano ang primary responsibility nila? Ito yung protection and welfare ng mga customers and client. Never to engage yung ating mga criminal syndicates. The only thing na dapat nilang i-emphasize dito, either to record the scene and immediately report dun sa ating kapulisan na siyang dapat nakaprepare dun sa ating perimeter security. Okay. Yung statement na yan, we can understand. Ayaw nyo na parang yung sinatawag na collateral damage o yung mga mabuwound na o masasaktan yung mga civilian, yung mga ordinaryong tao. Pero totoo po yan. Yung mga kriminal, halimbawa, na nakikinig sa inyo ngayon, baka isipin nila, ay, hindi pala lalaban sa, ayaw palang lumaban yung security dahil may ganong klaseng guideline,
di kaya mas lalakas pa yung loob nila na the worst that can happen to them is ma-record sila ng CCTV at ma-report sila, pero hindi talaga lalaban yung mga security sa loob ng mga mall. So sinasabi po natin ngayon yung dapat pagpapahalaga ng ating inner security. Hindi talaga dapat po sila laban. Primarily, over and above, ang importante pa rin po ay ang buhay ng ating mga kliyente at ang customer. Kung ano man ang para dun sa mga kriminal at sindikato, kung magkakaroon, sabi nga natin, dinagdag din natin dito, ang much coordination, communication sa police, at tungkol sa operation, how to encounter tong ating mga sindikato, ay nasa parte na po ng kapulisan. Ipagpaumanhin nyo po, kung paanong gagawin naman to ng kapulisan, ay hindi na po natin ilalahad pa. Okay, nalaman natin sa mga nakaraang insidente na marami palang, hindi lang pala isang security agency yung nagsisecure sa mga mall, no? Totoo po yan. Isang security agency para sa loob, may isang security agency para sa parking lot, iba-ibang security agency, iba-iba yung management at may-ari nito, no? At nalaman din natin sa mga previous incidents na minsan nga, dahil nga doon sa iba-ibang security agency nag-handle ng iba't ibang bahagi ng mall, minsan nagkukulang nga sa coordination at communication. So, shouldn't there be like, meron bang parang one nerve center, one person in charge na dapat siya yung nag-orchestrate pag halimbawa may ganyang klaseng insidente na may contact kaagad. Kasi itong mga, parang wala pa kami yata masyadong nababalitaan na nahuhuli sa loob mismo ng mall o nabablock yung kanilang escape. Parang lagi silang nakakatakas. Ayaw natin punahin yun sa ibang kalugaran, pero ang nais ko na lang iparating, kami sa Makati po ay may regular na koordinasyon. At eto nga rin po, kahapon lang po, nagkaroon ulit kami ng meeting kung paano pa namin lalong i-enhance ang aming communication at ang aming coordination sa isa. To the extent, no, pumayag nga po tayo sa ating mga security stakeholders ng malls to open our communication with them. No, so, eto ini-encourage po natin siguro sa ibang kalugaran na ang i-priority po nila ay ang coordination, communication. Ito po ang nagiging loopholes kasi dun sa mga nakaraang mga crime na nangyari. Okay. One final point lang, sir. Bakit tina-target ang mga mall? Ang dami-daming security sa mall. Entrance, minsan yung mga tindahan mismo, may mga security, parking lot, may security, may security sa paligid. Pero tina-target pa rin sila. Bakit po? Marami kasing pros and cons sa pag-target dito sa mga malls. Halimbawa, ang tao mismo naroon ay maaari mo na kagad sa negative aspect. Yung mismong tao na marami ay maaari mo na rin gamiting shield. No? Human shield. Human shield, no? Para ikaw ay alis dun sa iyong paggagawa ng krimen at maging protection mo para ikaw din ay hindi mabaril o hindi ka ma-encounter ng ating kapulisan. At makaka-blend in ka dun sa crowd. Pangalawa, yung mga gumagawa ng sindikato naman nito ay hindi naman outrightly gumagawa. Sila mismo, sinasabi nga nila parang sa Art of War, inaalam na din nila kung yung mga loopholes ng kanilang maaaring target na area. So, may CCTV ba to? Patulog-tulog ba ang gwardiya nito? Ilan ba ang personnel dun sa loob? So, pinag-aaralan din nila saan ba ang pinakamaganda at pupuntahan ng tao na pwede kung makahalubilo. So, kaya nga dito sa Makati at target nga rin ng ating ng Southern Police District. Kami po ay to the extent ay magsasagawa pa ng mga tabletop practice exercises, no, para lahat i-considera yung mga pros and cons ng bagay na to. So sa mall kasi sabi nga natin naka-open, no? Naka-open, unlike sa bangko, merong mga vault. Pero sa malls naka-open ang possible nilang kunin ang mga alahas, ang mga cellphones, ang pera nandiyan lang nang walang delayed system. So, sa kanila kasi ngayon binabalance na nila kung paano sila maaaring makarami ng makukuha na on the same time hindi sila mahuhuli. So, isang malaking cat and mouse game pala to. Opo, ganun you have po to yan. anticipate their moves and they have to find loopholes doon sa moves ninyo. So, good luck sa inyo at good luck sa aming lahat. Sa ating lahat po. Maraming salamat, Senior Superintendent Manuel Lucban, Chief of Police ng Makati City.